Alam nyo naman, si Juan Historiador po ay isa sa mga vloggers na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Kasi kung talagang Pilipino ka, para sa akin, dapat ingatan mo, ipagtanggol mo ang West Philippine Sea. Ano ho, mga kaistorya? Kung ang West Philippine Sea ay hindi naman talaga totoo at gawa-gawa lamang natin, edi mas lalo na pong ang 10 dash line ng China na sumasakop sa West Philippine Sea, edi mas lalo nang gawa-gawa nila yan. Kathang isip lamang ng China yan. 1940s lamang po nila inimbento yan. At ang malaking pagkakaiba dyan, mga kaistorya, ang West Philippine Sea ay nakasang-ayon po sa international law, samantalang ang 10 dash line ng China ay labag sa international law. Ano yung sinasabi natin doon? Yun po yung exclusive economic zone. Totoo na yung exclusive economic zone natin, tayo lamang ang gumawa dahil pinangalanan natin yung ating exclusive economic zone na West Philippine Sea. Alangan namang pangalanan natin yung exclusive economic zone ng China na West Philippine Sea. Di papalag ang China o kaya naman yung exclusive economic zone ng Malaysia, ng Vietnam, pangalanan nating West Philippine Sea, di magagalit yun. Natural, mga kaistorya, Pilipinas ang gagawa ng pangalan na West Philippine Sea sa kanyang exclusive economic zone. Napakasimple, ginagawang komplikado. Hindi naman dapat gawing komplikado. Kung ikaw ay isang Pilipino at babaliwalain mo yung batas ng Pilipinas na nagbibigay tibay sa exclusive economic zone natin, Pilipino ka ba talaga? Kasi may mga batas po mga kaistorya sa Pilipinas. Yung West Philippine Sea kasi nalikha po yan, mga kaistorya, panahon po ni Noynoy Aquino, kung hindi ako nagkakamali. 2012. Ito po yan, mga kaistorya. Pero meron pong mas nauna pa na batas na nagdedikta, mga kaistorya, na malinaw kung hanggang saan ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakasang-ayon yun sa international law. Panahon po ng Marcos Sr., mga kaistorya, ito po yan Ayan yan. Malacanang Palace, Manila. Palakihin ko nga yung text para mabasa po ninyo. Ayan. Ang sabi, by the President of the Philippines, Administrative Order number 29, naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines and for other purposes. Sandali lang kasi ayan po, mga kaistorya. Whereas Presidential Decree 1599, ito binalita ng isang mainstream Nang sabi niya, ay panahon ni Noynoy Aquino, pinangalanan ang exclusive economic zone natin na West Philippine Sea. Totoo, correct, pero may kulang. Dapat binanggit din niya kasi, mga kaistorya, na yung administrative order number 29 ni Noynoy Aquino, ang pinagbasihan ay yung Presidential Decree number 1599 ni Marcos Sr. Bakit kasi hindi kumplituhin ang balita para naman alam ng mga mamamayang Pilipino ang kumpletong impormasyon? Ito yan, whereas nakalagay sa Administrative Order number 29 ni Noynoy Aquino mismo na ang binasihan ay yung Presidential Decree number 1599 ni Marcos Sr. 1978 yan. Ito po yan. Whereas Presidential Decree number 1599, 1978 established the exclusive economic zone of the Philippines extending to a distance of 200 nautical miles from the baselines of the Philippine archipelago. Ayan, mga kaistorya, malinaw yan Asan ba yun? Yung Presidential Decree number 1599 series of 1978 ni former and late President Ferdinand Marcos Sr. Ito po yan The Lowfield Project, Presidential Decree number 1599, establishing an exclusive economic zone and for other purposes, whereas an exclusive economic zone extending to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the territorial sea is measured is vital to the economic survival and development of the Republic of the Philippines. Nakalagay now, therefore, I, Ferdinand E. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution, do hereby decree and order
Thereby is hereby or there is hereby established a zone to be known as the exclusive economic zone of the Philippines. Yan ang orihinal na batas na binabasihan po nung batas ni Noynoy Aquino, at ngayon ay batas naman po na ginawa ni Presidente BBM. Dalawa yun, mga kaistorya, na ginawa na rin natin ng dedicated content. At itong presidential decree na ito, number 1599, nakalagay din po yan, mga kaistorya, sa 1987 Constitution. Nakalagay din po yan, mga kaistorya, sa teksto ng United Nations. Ayan, no, Part 4, Exclusive Economic Zone ng United Nations. UN.org po ito, mga kaistorya. Tingnan natin, ha. Nandito po sa ibaba yung sinasabi na Exclusive Economic Zone sa Article 57, breadth of the exclusive economic zone. Anong sabi dito? The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. Kita ninyo? Legal ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Illegal ang 10-dash line ng China. Labag sa international law. Legal ang West Philippine Sea dahil nakasang-ayon po sa international law. May mga batas pa. Ilang presidente na ang gumawa ng tungkol sa exclusive economic zone ng Pilipinas. May Marcos Sr., may Marcos Jr., at may Noynoy Aquino. Ang linaw nun. Babaliwalain ba natin yun? Itatapon ba natin ang mga batas na yan? Plus yung batas pa ng United Nations, itatapon natin? Pagkatapos, ang pupulutin natin yung 10-dash line ng China? Hello, Pilipino ka ba talaga? Kaya nga sabi ko kanina, mga kaistorya, kung Pilipino ka talaga, dapat ingatan mo, ipagtanggol mo ang West Philippine Sea. Ano naman kung ginawa lang ng Pilipinas, yung West Philippine Sea na termino? Karapatan natin yun. Exclusive economic zone natin yan. Wala namang lalabag sa international law nung pinangalanan natin yan na West Philippine Sea. Uulitin ko, siguro mas magre-react sila, magiging mali yan kung exclusive economic zone ng Vietnam, ng Malaysia, ng China, ang pinangalanan nating West Philippines. Hindi. Exclusive economic zone natin yung pinangalanan natin eh. Mali ba yun? Wala namang mali doon. Sige, gawa-gawa lang ba ng Pilipinas? Yung exclusive economic zone natin? Inimbento lang ba ng Pilipinas yung exclusive economic zone natin? Hindi. Hindi po. Yun na nga ang hirap eh. Malinaw ha. O eto pa, dagdagan pa natin, basahin pa natin itong Article 56 po ng United Nations. Rights, jurisdiction, and duties of the coastal state in the exclusive economic zone. Coastal state po tayo kaya nga tayo archipelago eh. Kasi kapuluan tayo in the exclusive economic zone, the coastal state has yung mga pwede nating gawin, yung mga karapatan natin sa ating exclusive economic zone. Yan yung West Philippine Sea. Sovereign rights for the purpose, tingnan ninyo of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the water superjacent to the seabed and of the seabed in its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water currents and winds. Karapatan natin yun. Tayo lang ang dapat gumawa nun. Yung pag-explore at pag-exploit, mga kaistorya, kagaya ng natural oil and gas dyan sa West Philippines, hindi yung karapatan ng China. Illegal yung ginagawa ng China. B, jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention which regard to, tingnan ninyo ito the establishment and use of artificial islands, installations, and structures. Tingnan ninyo. Labag yung ginawa ng China. Sa ating exclusive economic zone, gumawa sila ng artificial island. Samantalang tayo pala ang may karapatang gumawa ng artificial island dyan. Hindi ang China. Mga structures, halimbawa, pahingahan ng mga mangingisda.
Karapatan pala natin yun. Marine scientific research. Pumapasok sa West Philippine Sea, sa exclusive economic zone natin ang China, gumagawa sila ng marine scientific research. Labag sa international law. The protection and preservation of the marine environment. Pinoprotektahan natin, sinisira naman ng China, kagaya ng mga corals natin. Kaya nga sabi ko, Pilipino ka ba talaga? Dapat ipagtanggol ang West Philippine Sea kung Pilipino ka. Ah? 2. In exercising its rights and performing its duties under this convention in the exclusive economic zone, the coastal states shall have due regard to the rights and duties of other states and shall act in a manner compatible with the provisions of this convention. Sinusunod ba ng China? Nilalabang nga ng China yan eh. See, kaya pa paanong masasabi? Nagawa-gawa lamang natin yung West Philippine Sea. Yung terminong West Philippine Sea, tayo ang lumikha nun. Pero yung exclusive economic zone natin na kinatatalagahan ng West Philippine Sea, hindi yan inimbento. Nakasang-ayon yan sa international law. Eto pa. 1987 Constitution, Article 12, National Economy and Patrimony. Nasa Section 2, nasa Paragraph 2 ng Section 2, mga kaistorya, yung exclusive economic zone natin o yung sovereign rights natin. Ano ba yun? Nakalagay po dito, ayan, Section 2 ha. Doon tayo sa Paragraph 2. The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone. Ayan o. Ayan o. And reserve its use and enjoyment exclusively to Filipinos. Tayo lang pala dapat ang nakikinabang ng mga Pilipino. Diyan sa West Philippine Sea, hindi kasama ang China. See, labag. Ang ginagawa ng China, nandyan sila sa West Philippine Sea. Ang exclusive economic zone ng Pilipinas ay hindi gawa-gawa lang ng Pilipinas. Hindi yan inimbento at existido yan sa buong mundo. Ano ho? Bagaman pinangalanan nating West Philippine Sea yan. Hindi yan bunga lamang ng imahinasyon. Base sa survey, makikita nyo naman ilang beses nang nag-survey. Suportado ng nakararaming Pilipino ang ginagawa ng gobyerno natin na ipinagtatanggol ang West Philippine Sea. Isa na ako ron. Malaking insulto sa atin yan. Pakiramdam ko inapit tayo, kinawawa tayo. Dahil sa ginagawa sa atin ng China. At nag-aalab ang galit ng mga Pilipino kapag nakakakita, nakakabalita, nakakabasa, nakakapanood, nakakarinig ng mga kwento na ang China ay winawalang hiya tayo sa West Philippine Sea. Ayaw ng mga Pilipino ng ganyan. Totoo yan! Kaya nga kayo nandito, kay Juan Historiador nanonood eh. Dahil alam nyo na si kaistorya po ninyo ay Pilipino na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas, gobyerno natin, simula sa 3 presidente lang ang nagtatanggol. Unang-una na Marcos at Marcos ulit ngayon. Nasa gitna yung Noynoy Aquino. Salamat na rin in fairness sa Noynoy Aquino, nagawa nila yung terminong West Philippine Sea. Kayo ba? Abandonahin na ba natin ang West Philippine Sea dahil katang-isip lamang, Pilipinas lamang ang gumawa ng terminong West Philippine Sea? Abandonahin na ba natin? Iiwanan na ba natin? Isusuko na ba natin sa China? Comment nga kayo kung payag kayong gawin natin yun, mga kaistorya. Eto pa, dagdag na balita na may kinalaman, Marcos, senatorial race allies vow to assert West Philippine Sea rights. Aba, yung mga inendorso ni PBBM na senadores ay yun yung ipaglalaban ang West Philippine Sea. Teka lang po, ay bakit nandyan si Senator Tito Soto? Ay sinabi po ni Senator Tito Soto na isasuggest niya kay PBBM na makipag-partner sa China sa exploration o exploitation dyan sa West Philippine Sea. Sabi kasi niya mga ka-istorya, 60-40 na lang daw, 60% ang parte ng Pilipinas, 40% sa China. Ganyan din po mga ka-istorya ang ginawa ng noon GMA administration at Duterte administration O di ngayon, dineklara ng Korte Suprema na illegal, labag sa konstitusyon natin yung partnership na yon under Duterte administration and GMA administration with China. Yan po yun sa West Philippine Sea. Exploration lang ang una pero later on palagay ko magiging exploitation yun. Siyempre ganun yun
natural exploration muna, survey muna bago exploitation. 'Di ba? Ganun 'yun mga kaistorya Bakit labaguan istoryador? Ito na naman, uulitin na naman ni Tito Soto, mga kaistorya. Labag na nga sa konstitusyon natin, sabi ng Korte Suprema, uulitin pa ni Tito Soto. Bakit labag? Kasi nakalagay po, mga kaistorya, ulitin ko nga, ipakita ko ito ulit sa inyo 1987 Constitution, nandito, Article 12, National Economy and Patrimony, palakihin ko muna, ulitin ko para malinaw po mga kaistorya. Nandito rin po yan sa Section 2. Anong sabi sa Section 2? Para malinaw All lands of the public domain, waters kasama na West Philippine Sea, minerals, coal, petroleum, yung natural oil and gas deposit dyan sa West Philippine Sea, mineral oils, or all sources of potential energy, fisheries, forest or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the state. Yan pa lang pag-aari ika ng Estado, pag-aari ng Pilipinas. With the exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated. The exploration, the exploration, development, and the utilization of natural resources, kagaya ng natural oil and gas po dyan sa West Philippine Sea, shall be under the full control and supervision of the state. Kailangan ay buong kontrol yan ng Estado, ng gobyerno ng Pilipinas. The state may directly undertake such activities or it may enter into co-production. Pwedeng makipag-partnership, pwedeng makipag-joint venture, or production sharing agreements with Filipino citizens or corporations or associations, at least 60% of whose capital is owned by such citizens. Pwedeng makipag-partnership sa exploration and exploitation sa West Philippine Sea, sa natural oil and gas deposit po dyan. Kaya lang, kailangan sa isang mamamayang Pilipino o korporasyon o asosasyon na pag-aari ng mga Pilipino. Walang nakalagay po dyan, mga kaistorya, na government-to-government partnership. Wala po. Walang nakalagay dyan. Pwedeng makipag-partner, mga kaistorya, ang gobyerno ng Pilipinas sa isang mamamayang Pilipino o kaya naman sa isang korporasyon o asosasyon o kumpanya na pag-aari ng isang Pilipino. Hindi gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng China na partnership. Kaya po, yun pong partnership, mga kaistorya, ng China noon, gobyerno ng China at gobyerno ng Pilipinas, panahon ng Duterte at GMA, ay idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon natin. Kasi government to government po yun. Several senatorial aspirants from President Ferdinand Marcos Jr.'s administration slate have reaffirmed their commitment to defending the Philippine sovereignty over the West Philippine Sea. Bahala na po kayong mamili sa kanila, yan sila. Yan po ang mga balita, impormasyon, koro-koro, kritisismo, mga kaistorya, mga natin, mga palagay natin na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like. Salamat po sa lagi ninyong pagsuporta, walang sawang pagsuporta, laging pag-aabang, panunood, pakikinig, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Shout out po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.